Mga kwento ni Nicolene. Magandang araw po, Ate Nicolene. Tawagin mo na lamang po akong Janine. Oo nga pala, magandang araw na rin sa iyong magiliw na tagapanood. Nagtatrabaho ako bilang call center agent dito sa Makati City. Hindi naman po ako mayaman, pero masasabi kong kaya ko nang bumili ng mga bagay na dati ay pangarap lang namin sa probinsya. Yung milk tea, ramen, buffet, o kahit yung stick na dati ay sa TV lang namin napapanood. Pero Ate Nicolene, sa bawat kagat ko ng masasarap na pagkain, sa bawat lunok ko ng luho, parang may tinik na sabay nilulunok ng konsyensya ko. Nasa Davao po ang pamilya ko. Si Mama, si Papa, at dalawa kong mga kapatid. Walang trabaho si Papa dahil may sakit siya sa baga. At si Mama naman ay naglalabada lamang. At mga kapatid ko, umaasa lang sa module na bigay ng gobyerno dahil wala kaming pang-load para sa online class. Isang gabi, inaya ako ng mga kaopisina kong kumain sa isang Japanese buffet. Birthday treat daw ng isa naming TL. Mahaba ang lamesa, maraming pagkain. Sushi, tempura, ramen, dessert, lahat nandoon. Masaya ang paligid. Tawanan, pictures, cheers. Pero habang nilulunok ko ang salmon, sashimi sa bibig ko, hindi ko mapigilang maisip kung anong ulam kaya ni na Mama ngayon sa probinsya. Nasa lata na naman kaya sila ng sardinas? May kanin kaya sila o lugaw? Parang nabibilaukan ako habang ngumunguya. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa guilty ko. Kasi ako, naka-aircon. Sila, baka ni kuryente wala ngayong gabi. Naalala ko pa noon, si Mama halos walang kain. Mapagkasya lang kaming apat. Minsan yung isang itlog, hahatiin pa sa apat. At siya na lang ang hindi kumakain. Busog pa ako. Sabi niya, kahit kitang-kita namin sa mukha niya na kumakalam ang kanyang sikmura. At ngayon, habang nagkakape ako sa Starbucks, si Mama ay baka nasa balde ng labahin, yuko sa lamig. Minsan tuloy, ayaw ko nang lumabas. Ayaw ko nang gumastos. Kasi parang bawat bayad ko sa isang milk tea ay katumbas ng 1 kilong bigas na sana naipadala ko na. Bawat kagat ko ng cake ay parang pamasahe na sana ni Papa papuntang health center. Ang masakit pa, Ate Nicolene, alam kong may choice ako.
pero pinipilit ko pa rin minsan ang sarili ko. Pinili kong kumain, uminom, magpahinga, at dahil doon, mas lalo akong dinudurog ng konsensya ko. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin lahat para makatulong sa pamilya ko. Halos kalahati ng sahod ko, pinapadala ko sa kanila. Pero may mga araw talagang pagod na rin ako. Gusto ko na rin maramdaman na may para sa akin. Pero sa tuwing ginagawa ko iyon, mas lalo lang akong nakakaramdam ng hiya sa sarili ko. Ate Nicolene, maitanong ko lang, masama bang kumain ng masasarap kung alam mong may pamilya kang nagtitipid? Masama bang unahin minsan ang sarili kahit alam mong may naghihintay ng padala mo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kahit gaano kasarap ang pagkain sa harapan ko, palaging may alat ng luha sa loob ko. Nagmamahal, Janine. Para sa akin, hindi naman masamang kumain ng masarap. Basta't alam mong kumakain din ng masarap yung pamilya mo o napadalahan mo at alam mong hindi sila nagugutom.